Ay nakikiramay sa pamilya po ni Nanay Lota. At ipag-pray po natin ang pag-aaliw po ng Panginoon sa kanilang family. At nais ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia sa libro po ulit ng Marcos, Mark chapter 2. At pag nakita po natin, verse number 13 to verse number 17. Tumayo po tayong lahat. Mark chapter 2, verse number 13 to verse number 17. Andiyan na po kayo, say amen? Amen. Hayaan niyo po nabasahin ko at sundan niyo po sa inyong mga mata. And he went forth again by the sea side, and all the multitude resorted unto him, and he taught them. And as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples. For there were many, and they followed him. And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? Verse 17 altogether. When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Father, we thank you that you gave your Son, our Lord Jesus Christ. He came not to call the righteous, but sinners to repent. And we thank you, Lord, for these wonderful truths. You justified us by your love, by the Lord Jesus Christ. And as we have your word, may you please give us the understanding from the Holy Spirit, and that we may apply it in our lives. And all these things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Nakita po natin last time na si Kristo sobrang busy niya mula pa lang sa chapter 1 hanggang nandito na tayo sa chapter 2. At nasabi nga po natin na ang Book of Mark is the gospel of what Jesus did. Yung kanyang mga actions, yung kanyang mga ginawa, mga miracles. And last time, meron tayong napaka-interesting na eksena na nakita natin na merong 4 na magkakaibigan, 5 sila at ang lumpo at nakita natin pinagaling sila ng Panginoon. Pagdating ng verse number 12, ang mga tao ay namangha. Dahil sa kamanghaan na nakikita nila sa ginagawa ni Kristo, palaging mas lalo lumalala yung pagiging viral ng ating Panginoon. And in verse number 13, And he went forth again by the seaside, and all the multitude resorted unto him. Now, pag sinabi na po natin resorted, came, pumunta sa kanya, at tinuruan sila ni Kristo. Pag narinig natin yung salitang Jesus Christ, or pangalang Jesus, yung Kristo kasi hindi po niya po ito apelido, ito po ay titulo. Pwede natin sabihin, Jesus the Christ, si Jesus na Kristo. Pag narinig natin yung Jesus, ano ang maririnig natin? Marahil, akala natin yung Christ, that is His last name, pero nakagawian na natin Jesus Christ. Marahil masasabi natin siya yung pinako sa krus. Marahil masasabi natin na siya ay second person of the Trinity. Masasabi natin na siya ay righteous. Masasabi natin na siya ay loving, compassionate. Marami tayong mga bagay na masasabi sa Panginoong Jesucristo. Pero merong isang karakteristik, si Jesus Christ, na tipong parang magugulat tayong lahat. Narinig ko itong unang mensaheng ito, matagal na nung bata pa akong Kristiyano. Si Pastor Rapi ang nangaral. Pinangamagatan niyang Jesus, the friend of sinners. At yan din po ang ating pamagat ngayong umaga. Si Jesus, kaibigan ng mga makasalanan. Isa po sa ating pag-iisip
na nung tayo ay naging Kristiyano na, akala natin talagang total abstinence na tayo mula sa ating mga kaibigan. Kaya ang isang Kristiyano, kapag siya ay napunta sa simbahan, hindi siya nakakadala pa ng ibang mga kaibigan sapagkat meron tayong pag-iisip na kapag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat nakikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya. Ito po ay maling katuruan. Ito po ay maling pag-iisip. Bakit po? Sapagkat makikita natin na mismong si Jesus Christ ay kaibigan siya ng mga makakasalanan. At gaano ba katindi yung stigma ng mga taong tinatawag na mga makakasalanan nung kanilang panahon? Mga kapatid, wag po nating ma-misinterpret. Magkaiba po yung si Kristo sumasama sa mga makakasalanan sapagkat nababago sila ng Panginoong Jesucristo. Hindi si Kristo ang binabago nila. Sa atin, madalas, dahil mahina tayo sa ating pananampalataya, may mga pagkakataon na sumasama tayo sa ating mga kaibigan na imbis na tayo ang makahawa sa kanila, sila yung nakakahawa sa atin. Ngunit, kung tayo ay magkakaroon ng malaking pananampalataya, katulad ng mga friends ng ginawa na pinag-usapan natin last week, I believe na magiging katulad din tayo ni Kristo na makakahayat tayo ng mga taong makakasalanan o ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Makikita natin po sa ating passage, si Jesus ay hindi lumayo sa mga makakasalanan. Bagkus, siya ay lumapit sa kanila. Tinawag niya at sinamahan sila. Now, ang gagawin po ulit natin sa ating pong pagkikwento, parang katulad nung kanina, last week. In-explain muna natin lahat ng mga salitang hindi natin naiintindihan. Pag naiintindihan na natin lahat ng mga salitang hindi natin naiintindihan, then tsaka tayo natin maglalagay ng mga puntos o kukuha ng mga aplikasyon. So, verse by verse, let's explain this. Ready na po kayo mga kapatid? Say amen? Okay? So, sa verse number 13, andito yung mission ni Jesus Christ, hindi lang para magpakita ng miracle. Hindi mission ni Jesus Christ na magpakita ng maraming milagro. Para saan ang milagro? Para ang mga tao ay mapakita niya yung authenticity ng kanyang gawain. It is not just his primary or yun yung kanyang main goal na yung Diyos ay kayang magmilagro or anak ng tao, ang anak ng Diyos na si Kristo ay kaya niyang gumawa ng himala. Something that is outside of natural phenomena. That's not his mission. In verse number 13, tinuruan niya, kapag ang mga tao pumupunta sa kanya, ano ang reason? Dahil gusto makakita ng milagro. Pero ang Panginoon, tinuturuan niya ng tungkol sa kaharian ng Diyos. At pagdating ng verse number 14, meron isang tao dito na makikita natin. And as he passed by that sea, may nakita siya. He saw Levi, or if you want to pronounce it as Levi. So, tinanong ko yan dati, ano bang tamang pronunciation? Yung Levi or Levi. Alam niyo yung ano natin, pantalon? Levi, di ba? Levi. Anong bigkas niyo doon? Levi's? Oo. Kung bakit Levi's yan, or Levi's or Levi's, ano yan? Produkto yan ng Hudyo. Okay? Ng mga naniniwalang galing sila sa tribe ni Levi. Okay? Halimbawa, marami tayong mga alam na produkto na hindi natin alam na galing pala sa mga Jews. Yung Power Rangers, ang konsepto niyan, sobrang sikat, di ba? Ang nagkonsepto niyan, mga Hudyo. So si Levi or Levi, the son of Alphaeus, pinakalanan siya ditong Levi. Pero alam nyo ba, ang pangalan niya pang isa ay Matthew. So si Levi at saka si Matthew, na sumulat ng Book of Matthew, at yung Levi, na nakita ni Jesus Christ dito, na son of Alphaeus, ay isang tao. Nakakaintindihan po tayo mga kapatid? Isang tao po ito. Saan siya nakaupo? Nandoon siya, nakaupo sa receipt of custom. Now, you're asking, Pastor, anong ibig sabihin po ng receipt of custom? Ano bang naisip natin pag sinabi natin receipt? Ang resibo, di ba? Custom, yung pag naisip natin yung mga dyan, sa airport, bago yung mga gamit, chine-check, etc. Pero ang ibig sabihin po ng receipt of custom dito ay tax office.
Singilan ng buwis. Sa panahon natin, anong tawag natin? Yung naniningil ng buwis. Yon, BIR. Kala ko, yari tayo sa mga social science teacher natin. BIR. And said unto him, follow me. And he arose and followed him. Now, titignan mo wait lang, Mark. Bakit? Anong significance na binabanggit mo kung saan nakaupo si Matthew or si Levi? Ano naman kung nandun siya sa tax office? Kasi po, si Levi or si Matthew, siya po ay tax collector. At kailangan nating maunawaan na kapag ikaw ay Hudyo, Jew, at ikaw ay tax collector, ang tingin sa'yo ng mga tao, traidor. Or quisling. Yung quisling, pangalan yun ng tao na nag-work sa kanyang bansa, na nakipag-work siya sa mga Germans, sa kailang Hitler, kasi akala niya, yun ang magiging dahilan para mapalaya niya yung kanilang nation. Pero ang tingin sa kanya ng mga tao, traidor. Kaya yung last name niya, ginawang synonyms ng traitor. Quisling, search nyo. Siya ay quisling, traitor, or underdog. Sunod-sunuran. Hawak sa leeg. Alam mo man sabihin mo? Nino, pastor, ng mga Romano. Teka lang, para nagiging komplikado na, no? So, history muna tayo ng konti. Ang world empire na pinakauna, sabi nila Egypt. So, let's say Egypt. And then after Egypt, yung sinabi sa Bible, yung Assyrian Empire. After ng Assyrian Empire, natalo sila ng Medo-Persian Empire. Okay? Ng Persian Empire. Natalo ang Assyrian Empire ng Medo-Persian or ng Persian Empire, pero dumating si Alexander the Great, natalo ng Greek Empire, ng Greece, ang Persian Empire. Ngayon, ang Greece, sobrang tindi ng kanilang paniniwala na ang dapat ang mga tao matuto ng kanilang kultura, lengguwahe, at ang kanilang mga god and goddesses. Kaya, yung Greek culture at language hanggang sa atin, meron tayong mga yan. Pero, after ni Alexander the Great, namatay siya, nagkaroon ng 4 na generals, bumagsak ang Greek Empire kasi natalo sila ng tinatawag na Roman Empire. Imagine niyo para maunawaan natin, ilang years tayong inalipin ng mga Hapon? So, syempre, hindi natin alam. Diba? Pero yung mga Spaniards, ilang years? Matagal, 600, mga ganon, 600 plus parasit. Sino pa yung mga sumakop sa atin? May mga, may part ng kahinta na yung itsura nila, pang mga Bombay, mga ganyan, mga British. So kung sino-sino pumunta sa bansa natin, pero yung mga pinakamalalaking mga bansa na sumakop sa atin, mga Hapon, mga Spaniards, and then mga Amerikano. Pinagpasapasahan tayo. Kumbaga, pag natalo itong isang kingdom na to, yung pagmamayari nila, nagiging pagmamayari na rin nila ng isang kingdom na sumakop. Same! Ang mga Hudyo, mula sa Babylonian Empire, Assyrian Empire, Greek Empire, and then Roman Empire, nung time ni Jesus Christ, Roman Empire ang namamayagpag. At ang ginagawa ng mga Romans, mismo ang mga Hudyo, ang ginagawa nilang tax collector na nanghihingi ng mga buwis mula sa mga Hudyo. Pero ang ginagawa ng mga tax collector na mga Hudyo, merong stigma na bakit ka nag-work sa mga Romans? Traidor ka. At isa pa, pag tax collector ka that time, antimano, ang tingin sa'yo ng mga tao ay corrupt ka. Bakit? 10% lang halimbawa yung kailangan mong kunin sa mga buwis, pero ang ginagawa mo, 20%, dinodoble mo. Kaya ang tingin ng mga Hudyo, sa mga Hudyo na nagtatrabaho under Roman Empire, hawak sa leeg, underdog, traidor, quisling, lahat na. So imagine niyo, no? Andun si Matthew, andun si Levi, custom, mayroong stigma na sobrang makasalanan niya, traidor, pero ang ginawa ng Panginoon, tinawag niya si Matthew. At sumunod si Matthew. And in verse number 15, and it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, yung his dito, si Matthew, si Levi. Pumunta si Jesus Christ sa bahay ni Levi,
Many publicans and sinners sat also together with Jesus and His disciples. So, andun yung mga disipulo ni Kristo, andun si Kristo, andun yung mga publicans, at andun yung mga sinners. Now, yung publicans, isa tong term para sa mga tax collector. Ang tawag sa kanila ay mga publikano. So, ano ulit tawag sa mga tax collector? Publicans. Publicans, at ang tingin ng mga tao sa mga to, mga traidor at ang sasama ng ugali, mga korap. At nakita natin, kasama nilang kumakain si Jesus Christ. And in verse number 16, and when the scribes, eto na naman, imagine niyo, nandun ulit tayo sa loob ng bahay, or nakikita natin yung bahay, nandun tayo sa labas ng bahay. Parang nung last time, nakikita natin na nandun naman tayo sa loob ng bahay. Ngayon naman, lumabas naman tayo sa bahay ni Matthew. At merong mga eskriba at mga pariseyo na nakita si Kristo na kumakain kasama ang mga tax collector, kasama ang mga makakasalanan. At sinabi nila sa mga disipulo ni Kristo, papaanong si Kristo ay sumasamang kumain ang mga makakasalanan, ang mga publikano, kumakain at umiinom. So para sa kanila, kapag ikaw ay tax collector, publicans, or ikaw ay babae, noon pa man, matindi ang discriminations sa gender. Yung tipong hindi kanila pwedeng tignan ang mga Pharisees and Sadducees sa market, hindi kanila pwedeng tignan, lalo na't ikaw ay wala pang asawa o mayroong asawa, o mababa ang tingin nila sa mga mahihirap, hindi ka man lang pwedeng tumistigo, hindi valued ang iyong mga testimony kahit sa court. Ganon ang tingin nila. At nung narinig ito ni Kristo, sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ang mga magagaling ng isang manggagamot, kundi ang mga may sakit. Pumunta ako upang hindi tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makakasalanan upang magsisi. Now, mga kapatid, ano ang mga makikita natin, ano ang mga matututunan natin sa kwento ni Jesus Christ, kasama ng mga ni Levi, kasama ng mga publicans, kasama ng mga sinners? Unang-una, Jesus saw the sinners. Nakita ni Jesus ang mga makasalanan. Si Levi ay isang maniningil ng buwis, isang taong kinamumuhian at itinuturing na traidor ng mga kapwa niya Hudyo. Masakit nun. Hindi din naman sinabi sa passage, kahit sino ba yung maliit, si Zacchaeus, tax collector din yun. Hindi sinabi sa Bible na ginagawa talaga nila kung ano yung iniisip ng tao. Kaya nga, mga kapatid, dapat ganun din tayo eh. Hindi ibig sabihin, ganito yung iniisip sa'yo ng tao, gagawin mo din. Ay, total, ganito naman ang iniisip sa kanila. Sige, ganito ko na gagawin ko. Kung nagtatrabaho ka sa government, at ganito ang iniisip sa'yo ng tao, at kung ano yung iniisip nila, yun ang magdidefine. Kung gano'n ka nila dinidefine, yun na rin yung way of life mo. Hindi dapat. Pansinin natin na hindi lang nakatingin si Jesus sa panlabas ni Matthew or ni Levi, kundi sa kanyang kaluluwa. Mga kapatid, lahat tayo, nakita tayo ni Kristo. Look at that verse. Ano sabi doon sa Hebrews chapter 12, verse number 2? Let's go there. Naalala ko to na in-explain to ni Pastor Tan. Hebrews chapter 12. Pabihira tayong mag-cross passage, pero pagbigyan nyo na ako ngayon. Hebrews chapter 12, verse number 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Now, I want you to focus your attention sa word na, who for the joy that was set before him endured the cross. Ano yung who for the joy? Ano yung kaligayahan ni Kristo kung bakit na-endure niya yung cross? Alam nyo, nung si Kristo ay nandun sa Garden of Gethsemane, nagkaroon siya ng tinatawag na, sabi ng modern medical field, hematidrosis,
which is sa sobrang depressed mo, yung mga veins sa utak mo, pumuputok at lumalabas at nagiging parang sweat. Pawis. Nagpapawis siya ng dugo. Ang mga nakakaranas lang nito, yung mga nasa matinding depression. At nanalangin siya sa Ama, Ama, let not this cup pass from me. Yung galit mo, wag mo sanang pumunta sa akin, pero hindi ang aking kalooban, kundi yung kalooban. No, nung si Kristo ay hinahagupit, lalagyan ng crown of thorns, at isa pa sa pinakamasakit, pag binasa mo yung Tagalog, hinampas siya ng tambo. Naranasan mo na bang hinampas ng tambo? Pag nampas tayo ng tambo, nung bata tayo, nakakailag tayo eh. Pero hinampas siya ng tambo sa ulo, the crown of thorn was pressed upon him. Hinagupit, he has this open back, and the Bible says that there is no beauty found in him. Walang kagandahan, or parang pangit talaga dahil sobrang dami ng dugo. And that cross, that's why that Passion of Christ by Mel Gibson, yung part na ipapako ng Panginoong Kristo. Why Christ endured all of those things? While he can call the angels and said, isang anghel lang, patay lahat ng mga Roman guards. He could have simply walked away and said, it's enough, that's enough. I don't like it. Babalik na ako sa aking Ama. But why? Jesus saw Brother Jo Marie. Jesus saw Brian. Jesus saw Hart. Jesus saw me. Who for the joy was set before him. He endured all those things kasi nakita niya tayo na magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating heartaches, sa lahat ng ating broken hearts, sa lahat ng ating pain, sa lahat ng ating paghihirap, huwag mong pagsisinungalingan ang iyong sarili na hindi ka nakikita ng Diyos at baka natutulog siya. No. Nakikita ka ng Panginoon. Marahil tulad tayo ni Levi. Iniiwasan ng tao, pero hindi iniiwasan ni Kristo. Bilang isang iglesia, bilang isang Christian, bilang isang tagasunod ni Kristo, bilang isang disciple, nawa tignan natin yung tao. Huwag nating i-define ng tao kung ano ang natapos niya, kung ano ang kalagayan niya sa buhay, kung saan siya nakatira, kung anong ginagawa niya sa buhay. Tignan natin sila katulad ng kung paano tayo tinignan ng Diyos. Tignan natin sila kung paano sila tinitignan ng Diyos. You as a Christian, you don't shout to those crew members na yung pag napunta ka ng Jollibee, dahil, alam mo, ang kanilang sahod, 50 pesos per hour, at ikaw sumasahod ka ng 100 or 300 per hour. Nakikita mo yung mga naglalakad, mga nagtitinda ng gulay. Pag pumunta ka sa ganito, tingin mo sa sarili mo, mataas ka, mababa sila sa'yo. No. Tignan mo sila kung paano ka tinignan ng Diyos. Mahalaga sila sa mata ng Diyos. Kung mahalaga ka sa mata ng Diyos, mahalaga din sila sa mata ng Diyos. Bakit? Namatay si Kristo para sa kanila. Namatay si Kristo para sa'yo. Nakikita tayo ng Panginoon. Nung nakaraan, binasa ko sa inyo yung sinabi ni Charles Spurgeon, na kahit yung ating mga hikbi, alam ng Panginoon. Alam niyo yung hikbi, yung naranasan mo na bang umiyak na walang boses? Ang sakit nun. Kasi maririnig ka, yung tahimik ka lang na umiiyak. Sister Hart, naranasan mo na? Oh. Siguro sa mga Brother Jo Marie, naranasan mo yung iyak na walang tunog? Yung tawa nga na walang tunog, mahirap eh. Ganon din yung iyak. Yung hikbi mo, alam niya ng Diyos, yung buntong hininga, marahil kahapon na pabuntong hininga kayo dahil sa pagod na nangyari nitong pasukan last week. Sobrang nakakapagod ba, Sister Kay? Pagod. Pero lahat ng yan alam ng Diyos. Alam ng Diyos lahat ng ating mga iyak, mga prayer na walang words. Yun kasi ang akala natin, pag prayer, dapat merong binabanggit. But prayer should come in our heart. Yung tipong
hindi mo alam yung words na sasabihin mo sa Panginoon, it's still a prayer. Kung ang heart mo ay willing to communicate to the Lord, it's still a prayer. Second, nakita ni Jesus si Levi. Hindi lang yon. Tinawag ni Jesus si Levi. Tinawag ni Jesus ang makasalanan. Tingnan ulit natin. Mark chapter 2 verse number 14. And he said unto him, follow me. Katulad ng pagtawag niya kay John, katulad ng pagtawag niya kay Peter, sabi din ng Panginoon, follow me. At siya'y tumindig at sumunod sa kanya. Isang paanyaya mula kay Jesus ang lubos na nagbago sa buhay ni Levi. Hindi sinabi ni Kristo, ayusin mo muna yung buhay mo. Gawin mo muna ito. Magpakabait ka muna. Sa halip, tinawag siya sa kanyang kasulukuyang kalagayan. Alam niyo po, tinuturo natin to last week. At ngayon din, kung iniisip mo, hindi ka gagamitin ni Lord kasi hindi ka pa ready, mali yun. That's a myth. Gagamitin ka ng Diyos kahit hindi ka pa ready kasi He is always ready to use you. Ayaw mo ka lang magkaroon ng willing heart. God is still calling us in our situation. Ang hirap kasi sa atin, gusto natin bumalik sa Panginoon kapag okay na tayo. Wrong! Mali! Hindi ka pupunta sa car wash. Lilinisin mo muna yung sasakyan mo bago ka pumunta sa car wash. Kaya kang tanggapin ng Panginoon anumang kalagayan mo, anong sitwasyon mo. Madumi ka, feeling mo, meron kang guilt feeling, makasalanan ka. Hindi kaya ng psychiatrist tanggalin yung mga guilt feeling natin. Do you know that? Hindi kaya ng antidepressant tanggalin yung mga guilt feeling natin. Kahit natural antidepressant pa yan, no. Only God can remove all of our guilt feelings. Kalimutan mo na yan, pinatawad ka na ng Panginoon. Ang ayaw mo lang lumapit sa Kanya. Patuloy pa rin tumatawag si Jesus sa mga makakasalanan ngayon. Now, anong pinagkaiba natin sa mga taong wala kay Kristo? Same. Makasalanan sila, makasalanan pa rin tayo. Ba't naging perfect na ba tayo? No. Pagigising mo na ba ng umaga, banal ka? No. You know in your heart, you know in yourself kung gaano ka kasama. Lahat ng pagkukulang mo, lahat ng pagdadubog mo. Ang pinagkaiba lang natin, makasalanan nga tayo, pero niligtas na tayo ng Panginoon. Saved by the blood of Christ. But and yet, in our situation, na meron na tayong relationship sa Panginoon, a lot of times, lumalayo tayo. Kahit ako, nagwa-wonder yung puso ko, kahit ang busy mo sa ministry, pero nakakalimutan mo si Lord. But in every situation, you can always come to God. Walang makasalanang hindi kayang baguhin or patawarin ng Diyos. Meron ba? Meron bang kasalanan? Wala. Now, you may say, the blasphemy of the Holy Spirit. That's a different topic. So, brother and sister in Christ, kamusta tayo ngayon? Anong sitwasyon natin spiritually? Mahina tayo? Nababagabag tayo? Lumapit tayo sa Panginoon. Verse number 15. Andiyan pa po tayo mga kapatid. And it came to pass, si Kristo, kumain siya kasama ng mga makasalanan. Makikita natin that Jesus joined them, joined the sinner. Nakisalo si Jesus sa mga makasalanan. Sa kultura noon, kahit naman ngayon, ang pagsalo sa paghabagkainan ay simbolo ng pagtanggap, pag-welcome, or pakikipagkaibigan. Hindi ka naman mag-aaya ng someone sa bahay mo na hindi mo siya tanggap. Marahil siguro sa piyesta, no? Tradisyon. Pero sa ating pang-araw-araw na buhay, you don't invite someone in your house para lang kumain. Tandaan natin, hindi po compromise ang layunin ni Jesus, kundi lumapit si Jesus sa kanila upang baguhin sila. Brother and sister in Christ, I believe na araw-araw, palagi tayong nakakasalamuha
ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Pag bumili ka sa grocery store, pag bumili ka sa palengke, alam mo ba, yung simpleng God bless, pagpalain tayo ng Panginoon, ay hindi natin alam kung paano tayo magkakaroon ng malaking impact sa espiritualidad ng taong yan. Nagsasabi ba tayo, thank you, God bless? Nagsasabi ba tayo ng ganon? Pag bayad, binili ka ng bigas, pagkakuha ng bigas, alis na eh. Wag, baguhin natin yung practice na ganon. Thank you ngita mo, God bless. Pero pag si Pastor Jomar ang kasama nyo, baka sabihin nyo, medyo OA ako eh. Kasi minsan, saan ka nakatira? Ang ganda na, di ba, may pangalan sa Alpha Mart, sa ano. Ang ganda na ng pangalan mo. Oh, mahal ka ng Diyos ha. Nag-church ka ba pag ano, ganun? Konting talk, wala pang 1 minuto. Nakakasilamuha ba tayo sa mga taong nangangailangan ng gospel? Katulad ng sinabi natin kanina. Mga taong yan, you wish for their best, mag-excel sila sa kanilang studies, di ba? Maging maganda yung buhay nila, yung mga kamag-anak natin. Pero, kung wala tayong goal in mind na madala sila sa Panginoon, mga kapatid, lahat ng yan susunugin. Huwag tayong matakot, magkaroon ng pag-iisip, samahan sila. Kaya nga ganito eh. Kung may pagkakataon man na meron tayong gawain sa church, pero meron kang long-time friend na ang goal mo ay mabahagian siya or ma-invite siya sa church, ma-engage siya. I-advise kita na, kapatid, wag ka munang umatin. Samahan mo yung kaibigan mo. Invite mo siya sa church. Bahagian mo siya ng ebanghelyo. Kasi mas importante yon. Andyan pa ba kayo? Amen? Kung meron kayong reunion at meron tayong gawain sa church, pero kung wala kang goal in mind, na bahagyan sila ng salita ng Diyos, huwag ka na pumunta doon, dito ka na lang. I'll encourage you to go there. But, merong goal in mind na ma-engage sila at mabagyan sila ng gospel. And in verse number 16, napakaganda nito mga kapatid. Last but not the least. Last na, amen na tayo, amen. Yan. Pero napakaganda nito kasi akala natin walang nagtatanggol sa atin eh. Verse 16 to verse number 17, nakita natin, yung mga Pariseyo, ang daming reklamo. Pero pinagtanggol ni Jesus yung mga kasalanan. Sabi ni Kristo, hindi ang mga malulusog ang nakakailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Ako'y naparito hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kinestyon ng mga iskriba at Pariseo si Jesus kung bakit siya kumakain kasama ang mga makasalanan. Sa halip na umurong, ipinahayag ni Kristo ang kanyang layunin, ang magdala ng kagalingan sa mga may sakit. You know what, brother and sister in Christ? Every day, at the throne of God, Satan is there. Anong ginagawa ni Satan? Sabi ng Bible, until na siya ay makulong sa bottomless pit. Every day. What is doing there at the throne of God? Accusing us. Ina-accuse tayo na ganto to, tingnan mo yan, binili ng dugo ni Kristo, pero ganto ang ginagawa. Tingnan mo tong anak mo, Panginoon, ganto ang gawi. Palagi pa naman nagsisimba. Alam mo yung mga kapitbahay natin na nagsasabi, palagi nag-church, pero di naman nagbabago. Ganon ang sinasabi ni Satan sa throne ni Lord. Oy, pero huwag sasabihin yung kapitbahay nyo, Satan ha. Ibig sabihin, parang ganon. Oh, tignan mo! Ito na naman yung ginawa niya. Palagi niya tayong ina-accuse. Palagi tayong dinidiin ni Satan sa ating mga kasalanan. Kaya yung kanta na, it's under the blood, binubulong sa'yo ni Satan, oh, tignan mo, ganito ka pa rin, ganyan ka, wag ka na maging faithful. Pero anong sabi ng Biblia?
Si Kristo ang ating mediator. Na every time na ina-accuse tayo ni Satan sa lahat ng mga gawin nating masama o kasalanan, palaging sasabihin ng Panginoon, binili ko yan ng dugo ko. Palagi tayong pagtatanggol ng Diyos. I will ask this question to you. If God be for us, who can be against us? Kung si Kristo, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? That is a question that doesn't need an answer. Ito ay isang tanong na hindi kailangan ng sagot, sapagkat alam natin na walang anuman. We are more than conqueror. Kaya iwasan natin ang pag-uugaling mapanghusga gaya ng mga Pariseo. Sa kabilang banda, don't be like Pharisees, Sadducees, and Scribes. Na kapag merong nagsimba dito na merong tato, diba? Diba? May tato dito. O si Joaquin Bordado ba yun yung ano? Lahat. Tapos pati yung mata pinatatuan. At dahil doon ayaw natin siyang kamayan. You are like these Pharisees. Baka pag yung apat na Encantadia magsimba dito, kakamayan nyo. Kasi ang ganda ng suot eh. Pero pag kamukha ni Imaw, ayaw nyo kamayan. Mga kapatid, para kang Pariseo. Ang simbahan ay hindi lang para sa mga okay. Ito ay para sa lahat na nangangailangan ng biyaya. Palagi natin narinig, ang simbahan ay parang ospital. Lahat tayo nangangailangan ng kagalingan. Lahat tayo, bro. Lahat tayo may hindi okay sa atin. Ikaw ba, pastor, pag magpunta ka ng simbahan, okay ka talaga? Aminin ko sa inyo, maraming pagkakataon, hindi tayo okay. Hindi ka okay. Kung maglalagay ako ng camera dito, dyan, nakatapat sa gate, ilan at ilan na lang siguro yung nakangiti pag pumapasok. Now, I will not expect you to smile. It's okay. Kasi pumupunta ka dito para ma-encourage. Para ma-rebuke. Hindi lang ma-encourage. Para ma-rebuke. Para ma-strengthen. Para ma-refresh ulit. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Magpakita tayo ng awa. Hindi panghusga. So sa ating pagtatapos mga kapatid, tayong lahat ay hindi karapat-dapat. Pero nakita tayo ng Diyos. At nung first year ako, sobrang naiyak talaga ako sa kantang to. Alam niyo ba yung kantang, He looked beyond my faults and saw my needs. He looked beyond, alam mo yung Brian? My faults and saw my needs. Parang, eto tindi ng kasalanan natin eh. Pero He looked beyond that. Nakita niya yung pangangailangan natin. Anong pangangailangan mo ngayon? Ang laging kasagutan, si Kristo. When answers aren't enough, there is Jesus. Diba? Ang ganda nung second stanza ng when answers are enough eh. Yung mga verses, it just won't do. But when answers are enough, there is Jesus. Si Kristo ay nakasama hindi upang palakasin ang kasalanan, kundi upang ipakita ang kanyang pag-ibig. Nawa mga kapatid, tignan natin si Kristo, hindi bilang isang Panginoon na palagi tayong huhusgahan na, tapos ka na. Ito yung kasalanan mong ginawa, tapos ka na. No. Hanggat hindi ka pinapalo ng Panginoon sa kamatayan, yung tinatawag na sin unto death, may mga kasalanan ng Kristiyano na magdadala sa kanila sa kamatayan at ito ay pagdidisiplina ng Panginoon. Hanggat ikaw ay buhay pa, palaging merong biyaya ang Diyos sa iyo. Kaya huwag kang sumuko. Huwag tayong mag-give up. Makikita tayo ng Panginoon, patuloy kang tinatawag ng Panginoon at patuloy gusto ng Panginoong Hesus na samahan ka sa iyong Christian journey. Meron tayong pag-iisip na palagi tayong nakatingin sa destination, na pag nandun na tayo sa destination, yun lang yung masaya. What if yayain ko kayong pumunta ng Quezon at mag-drive tayo? Ang boring mong kasama, kapag doon ka lang masaya, pag nandun ka na sa beach.
Mga kapatid, don't just enjoy the destination. Enjoy the journey with Jesus. At yun yung gusto niyang mangyari sa atin, sa ating Christian life. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, thank you, O God, that you look beyond our sin, our faults, and you saw our needs. Kung aming sariling galing at kakayahan, wala po. Because all of our good works is just filthy rags sa inyo pong harapan. Ngunit, Panginoon, inibig niyo po kami. At maraming pagkakataon na iniisip namin na kinakalimutan niyo po kami. Lord, please forgive us. Thank you, O Father. Brother and sister in Christ, nandyan ka ba sa sitwasyon na you're always asking God, Lord, nasan ka sa lahat ng aking bighati? Nasan ka sa lahat ng aking heartaches? Nasaan ka sa lahat ng gitna ng aking problema? Mga kapatid, we have the answer from His Word. Jesus is there for you, waiting for you. Just come to Him. Di mo kailangan maging okay para lumapit sa Kanya. Di mo kailangan maging ano pa man. Just come as you are. The door is open. Come as you are. Lord, ang tagal kong nawala sa'yo. Lord, ganito ang ginawa ko. Brother and sister in Christ, nakikita ka ng Diyos at gusto ng Panginoon, samahan kang kumain, samahan ka sa journey mo bilang isang Christian. And He's still calling you na sumunod sa Kanya. Follow me. Follow me. If that is your heart's desire, that is your prayer, ito ang pagkakataon na lumapit tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, please forgive me sa lahat ng aking mga kasalanan. Lord, please, i-comfort po ninyo ako sa lahat ng aking kapighatian. Mga kapatid, naantay ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. At nais natin, lumapit po tayo sa ating altar at let's have a private moment with the Lord.